Good morning po, BFCC! Good morning! Maulan pong umaga. Pwede po, batiin po natin ating mga tabi, ating mga katabi na good morning! Good morning! Good morning, tita! Good morning po! Sige po, tayo po ay tumayo at tinatawag ko po si Brother CJ para sa ating opening prayer. Let's go on to the process of the Lord. Heavenly Father, we come before you today. We pray for us. Thank you for giving us this time to gather, to learn and to work together. We ask for your wisdom and guide us in everything we do. Help us to focus, understand, and make decisions that are meaningful and aligned with purpose. Bless each people here. May you grant us clarity of mind, patience, and unity. Keep us safe throughout this day, and may all our words and actions bring honor to you. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige po. Lahat po ba tayo handa na para sumamba at umawit para sa ating Panginoon? Amen! Sige po. Kataan po natin ang Trading My Sorrow. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord.
we're running on the race. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come! Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. So I've been washed in the water, washed in the blood, I'm good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah. Napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige nga po tayo, tumulakpak para sa kanya. Sige po, tayo po magpatuloy na umawit at magsamba sa kanya. Bigyan po natin ang presensya ng Panginoon na umibig po sa kanya ngayong umaga. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All who come before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above.
Tayo po yung maaaring magbigay papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po yung palakpak para po sa ating Panginoon. Sige po. Tinatawag ko po si Brother Aaron para po sa ating scripture reading. Brother Aaron. Let's open our Bible to Mark chapter 11, verse 12 and 19. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, May no one eat fruit? May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard him say it. On reaching Jerusalem, Jesus entered the temple courts and began driving out those who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the benches of those selling goods, and would not allow anyone to carry merchandise through the temple courts. And as he taught them, he said, Is it not written, My house will be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of robbers. The chief priests and the teachers of the law heard this and began looking for a way to kill him, for they feared him, because the whole crowd was amazed at his teaching. When evening came, Jesus and his disciples went out of the city. Sige po, makakaupo na po tayo. What's up, madam? Yan, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Nais ko po kayong himukin na umanap ng komportable niyong mauupuan. Sabihin niyo sa katabi niyo, bawal ang nakatayo. Sige po, sabihin sa likod. Bawal ang nakatayo. Yun din pong nasa online ay hinihimok ko po na gawin at sundin itong ating gagawin ngayong umaga. Nais ko pong sabihin nyo sa katabi ninyo na mabuti ang Diyos. Sige po. Sabihin nyo, mahal ka niya. Mahal niya ako. Kaya magmahalan tayo. Parang sila sa hindi siya lang po ang nagsabi. Amen. Isang malakas na palakpak para sa Panginoon. Alam po ninyo, ako lang po ang nakikita sa live. Pero yung mood ng crowd ay nagra-radiate sa akin at kung gaano kayo ka-excited, kung gaano kayo pinagpapala, nagmamanifest po yan. Kaya napapanood po nila yan. Amen? Kaya kung kayo po ay nanlalata, napapagod, naaantok, ganoon din po ang mararamdaman nila. Pero ngayong umagang to, we're so excited. Napakabuti ng Diyos. Sabi nga, mahal ka niya at mahal niya ako. Amen? Amen. Amen. So tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa gagawin mo, sa mensahe mo para sa aming buhay. Inaamin po namin, Lord, na kami ay
may weaknesses at nagkasala sa'yo, patawarin mo po kami. Buksan mo ang aming puso, isip, tenga, mata, sa pakikinig ng iyong salita. Matutunan po namin ang layunin mo para sa amin ngayong umagang ito. At iwinawaksin namin ang anumang gawa ng kaaway sa pangalan ng Jesus. At ngayon ay inaakin namin ang mga pagpapalang nakalaan para sa amin. And those online, Lord, bless their household. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi na, Amen! Amen. So, kamakailan po ay nag-trending ang tanong na ito. Yan. Ang basa dyan ng tamang basa ay real or fake. Pero yung mga kabataan na iba, real or fake. Yan po ang basa nila dyan. Napakahalaga daw po sa tao na matukoy kung tunay, OG, totoo nga ba ang mga sumusunod. No? People eventually are looking for this authenticity sa apat na aspeto pong ito. To build trust, to avoid deception, para daw makaiwas tayo sa mga scammer at mga manloloko, and to find truthfulness. May apat daw na bagay na madalas ay hinahanapan natin kung totoo nga ba o hindi. Tingnan nyo nga yung katabi nyo mula ulo hanggang paa. Ano pong nababasa? Totoo ba? Real or fake? Fake ako rin. Fake daw. Pwede rin wala kang pake, no? Yan. We always look for authenticity sa commerce and collectibles. Dahil yan po ay mga high-value items, signature brands. Kaya madalas hinahanap po kung totoo yung shoes, sneakers, bags, watches, fine art. Kasama rin po ang mga trading cards at saka clothes. Sa digital identity and information, mahalaga rin kung malaman natin, confirming the validity of online content, news, sources, credentials, and user identities to combat deep fake and fraud. Usong-uso na po ngayon ang AI, kaya mag-iingat po kayo sa inyong mga napapanood. Number 3, consumer products. Mahalaga din po ensuring the purity and the origin of our consumables like organic food, pharmaceuticals, and cosmetics. Ito daw po yung lahat ng ating kinakain, iniinom, pinapahid sa katawan. Yung mga consumer products. And lastly, relationship and character. Assessing the sincerity. Ito, lagi natin itong hinahanap. Transparency and trustworthiness sa mga taong nakapaligid po sa atin. Napakahalagang malaman natin kung real nga ba o fake yung mga bagay na ito. Kailangan daw po maging totoo tayo. Why? Why authenticity matters? Gaano bang kahalaga na dapat ay nagpapakatotoo ka? Let us define, ano ba yung authenticity? Ito po ay alignment of your action with your core values. Kung ano yung inaarte mo sa panglabas, yun din daw dapat yung nasa sa loob mo, pinaniniwalaan mo, pinananampalatayanan mo, no? At yung binibigyan mo ng pagpapahalaga. Ibig sabihin, iisa lang daw yun. Hindi pwedeng magkaiba. Pag magkaiba, fake na yun. So, pag authentic, kung ano yung inaarte sa labas, yun din po yung laman ng ating kalooban. It promotes well-being, builds trust in relationship, and gives you the confidence to make decisions based po sa kung sino ka, kung ano pinapalatayanan mo, rather than external pressure. Di ka madaling matangay, tama po ito. At hindi ka mabilis ma-impluwensyahan ng ibang tao sa mga desisyong ginagawa mo. Dahil alam mo, ikaw ay may Kristo. Bilang anak ng Diyos, lahat lang daw po ng plano ng Panginoon para sa atin. Yun lang daw po dapat ang basihan ng mga desisyon natin sa buhay. Paglabas na sa layunin ng Diyos
para sa atin, dapat iwas tayo diyan. Amen? Dahil ang goal po natin bilang mga Kristiyano is Christ-likeness. Sabihin nyo nga, Christ-likeness. Ayan. Kaya, anything po na labas sa kalooban at layunin ng Diyos sa ating buhay, iwasan daw natin yan. At di natin yan gagawin. Bakit? Di yan ang goal natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan ang goal natin. Hindi yan ang goal natin. Naway, naintindihan natin. And there are benefits of pakinabang pagdating po sa embracing authenticity. Ito raw po yung mga kapakinabangan kapag ikaw ay nagpapakatotoo. Ang hirap ng Tagalog, eh, no? Kaya para si Luna, pag sinabi mo, Tagalog only. No! Sabi sa akin. Una daw, it improve mental health. Kasi po, pretending to be someone is emotionally draining. Yung pagpapanggap, nakakapagod, nakaka-stress, nagbibigay ng anxiety. But being truthful fosters internal peace. Meron kang kapayapaan pag ikaw ay naging totoo. At para maprotektahan mo yung iyong authenticity, dapat daw having a core group or an accountability group para ma-ensure mo yung iyong authenticity. Kaya mapalit po tayo sa programa nating Accountability Tandem. Dahil doon na i-open natin ang lahat. Lahat ng kaloob-looban mo. Ikalawa, benefit, stronger relationship. Tandaan po natin, people connect with who you truly are. Authenticity attracts people with your real self, building bonds on a foundation of genuine trust and honesty. Kapag totoo ka, ang lalapit sa'yo ay mga totoong tao. Yung mga plastic, nagsama-sama sila. Wow. Judgmental yan. Being honest to others, reciprocate. Fruitful and genuine friendship. Kapag totoo ka, totoo din yung mga magiging kaibigan mo. Ikatlo, great self-confidence. Greater self-confidence. Ngayon, makakatayo ka na at masasabi mo, totoo ako. Nabibuild po yung kumpiyansa natin sa ating sarili. And bilang Christians, you know how God looks at you. At alam mo rin how God values you. Kung paano ka pinapahalaga ng Diyos, kaya hindi ka basta-basta. No? Hindi masasabi ng mga tao, just ka lang. Because you know your worth. Dahil anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Amen. You know your worth. You know God valued you. Napakahalaga mo sa paningin ng Diyos. Ginawa nga tayo niyang anak. And He is our friend. Kaya, dapat daw we have an intimate relationship sa ating Panginoon to protect our authenticity. Alam natin, He is our Lord and He is our King. Isa pang benefit, better decision making and focus. Bakit po? Knowing what truly matters. Ito na. Ay makakabigay sa'yo ng ultimate energy. Ang dali mong mag-decide. Because you have clarity sa mga bagay-bagay. Alam mo yung focus mo and you have that sense of purpose in your life. At kanino natin ito matatagpuan? Kay Jesus lang. Kay Jesus tayo hingi ng wisdom pag tayo kailangan magdesisyon. Sa Kanya rin tayo magsisik ng guidance, ng clarity and direction. Kaya ngayon, mas better na ang ating mga ginagawang desisyon. May focus na kasi tayo. He is our priority. Dahil yung ating pagiging authentic. Amen? Basahin nga po natin ang John 14:6. Sabay-sabay po kayo. John 14:6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Sabi niya, ako ang buhay, ang katotohanan. Ganyang kahalaga ang pagiging totoo. Dahil si Jesus mismo
mismo, siya raw po ang totoo. At sabi sa John 8:32, sabay-sabay ulit tayo. John 8:32. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Amen. Ang katotohanan daw po ang magpapalaya sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Malaya ka na. Parang natuwa si Bart dun sa malaya ka na. Kaya po, sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga ang pamumuhay ng pagpapakatotoo. Being truthful and authentic. Yung katotohanan lamang ang ating pinaniniwalaan at pinangahawakan. Dahil a genuine Christian profess an authentic commitment and love for Jesus. Yung mga totoong Kristiyano lamang. Genuine. Wagas. Yung pagiging anak ng Diyos, siya lang ang pwede rin magbigay ng totoong pagtatalaga ng kanyang buhay at pag-ibig kay Jesus. Amen? At ano naman ang kinalaman ng authenticity sa atin pong pag-aaral ngayong umaga? Buksan po ninyo yung mga Biblia muli sa Mark chapter 11 verse 12 to 19. Mark chapter 11 verse 12 to 19. Ito po ay part 3 na ng ating pag-aaral. Isa pang katangian ng Diyos na gusto niyang ipakilala sa ating lahat, gusto ni Jesus na lubusan nating makilala, madama sa ating buhay spiritual, habang kasama natin siya, nais niyang ipaunawa na siya po ay ang ating hukom. Jesus the Judge. Yan po ang nilalaman ng 12 to 19. Siya po ay hukom, may kapangyarihan na magbigay ng hustisya at kaayusan o kapayapaan. Jesus the Judge with authority. Sabihin niyo nga, authority. Authority. To give justice and order with peace. Kung sa mga sumusunod nakaraang talata, natutunan natin that Jesus is Lord. Sinasabi po yan sa verse 1 to 6 ng Mark 11. That Jesus is King, verses 11 to verses 7 to 11 ng Mark 11. Dito naman po sa verses 12 to 19, Jesus as judge. Nais ni Jesus, no, bilang tagapagpahukom na isagawa ang matuwid na paghahatol para sa puno ng igos. Ito po yung kwento dyan sa 12 to 19. Na di namumunga, the fig tree, na walang bunga, at sa ginawang pamilihan, ang bahay o templo ng Diyos. Jesus, the judge, as He exercised righteous judgment over unfruitful fig tree and the commercialized temple. At sa aspeto pong ito, iba ang nakita nilang Jesus. Di ba? Nung mga umpisa, nakita nilang He is so humble, nakasakay sa donkey, may kababaang loob. Pagdating sa kwentong ito, nakita nila si Jesus na may dalang tapang dahil hindi niya nagustuhan ang ginagawa ng mga tao. Sa bahay ng Diyos, sa templo ng Diyos, na dapat ay templo ng pananalangin at pagpupuri na open para sa lahat. Para daw po ito sa lahat dapat. Pero hindi ganon ang nangyari. Ito ang naging reaksyon ni Jesus. Sa kwento pong ito, 2 judgment in 1 day. Pwede natin sabihin 2 in 1. Sabihin niyo po 2 in 1. 2 in 1. Ito po yung konteksto ng pangyayari. Diyan po sa Mark 11:12 to 19. Sa verses 12 to 14, judges the fig tree. Pinuntahan ni Jesus ang puno ng igos. Sabi niya, it had leaves but no fruit. It looks good on the outside. Kaya ang result, dahil walang bunga, Jesus cursed the tree and it withered. Ito po ay nalagas at namatay. Sa pagdating naman sa 15 to 19, Jesus judges the temple. Ito naman po, nakita niya yung bahay, panambahan. Had activity, but no worship.
looks religious on the outside. Anong ginawa niya? Tables overturned. Itinaubo niya yung mga mesa na nandoon sa ginagawang parang palengke, no, ng mga tao sa templo. This passage po in Mark 11:12 to 19 would like us to fully understand that Jesus is not just a Savior, but is also a Judge. Nakita natin na siya ay tagapagligtas, siya ay umibig sa atin. Pero siya rin ay isang righteous na tagapaghukom o tagapaghatol sa mga bagay na nakikita niyang hindi tama. Bakit niya ito ginagawa? He judges to bring us back to what really matters. Para medyo mauntog ka naman. Hello. Tapikin niyo po yung katabi mo. Ginawa ito ni Jesus para mabalik tayo kung ano ba talaga dapat ang binibigyan natin ng pagpapahalaga. Sabi dyan, the fruit, worship, and the people itself. If Jesus would look upon sa authenticity ng ating mga buhay ngayon, imagine niyo po, kung sisilipin ni Jesus, kung gaano ka nga ba katotoo sa iyong buhay ngayon, what would He find? Ano kaya ang makikita niya? Try to analyze at tignan natin paano nga ba siya naging righteous judge sa kwento nito. Una po, sabi dito, Jesus judges hypocrisy. Ibig sabihin, He looks for fruit, not just leaves. Ito po yung kwento sa fig tree. Yung fig tree po, napakaganda ng dahon. At ang tingin dito sa malayuan, napakalusog at napaka-healthy na puno. Mayabong, marami ang dahon, malusog na puno, berde. At talagang naglalakihan ang kanyang mga dahon. Nangingintab sa ganda. Sa malayo, sasabihin mong napakalusog ng punong ito. But Jesus got close. Lumapit po siya dun sa puno and found no fruit. Nakakalungkot naman. Wala raw bunga. Sabi mo sa katabi mo, walang bunga. Walang bunga. Sana hindi ikaw doon. Kahit isa, wala po siyang natagpuan. So, anong ginawa niya? He cursed. Isinumpa niya yung puno. Ang sabi niya, may no one eat ever fruit from you again. Isinumpa ni Jesus ang puno. The next day, nakalagay po ito sa verse 20 and 21, it withered from its roots. Unti-unting nalagas at ito ay namatay nung sumunod na araw. Bakit nga ba nangyari po ito? Bakit ganito ang naging reaksyon? Ano nga ba ang pakahulugan ng hypocrisy? Ibig sabihin po, pagbabalat kayo, literal na Tagalog. Ang pagbabalat kayo, coming from the root word, balat kayo. Hindi nyo pa rin maintindihan. Which means wearing a disguise or masking your true intention. Ikaw ay nagkukunwari. Iba yung ipinapakita. Parang yung puno po ng fig tree. Kung sa malayuan, napakalusog. Pero nung nilapitan, wala palang bunga kahit isa. Ito po, ang hypocrisy refers to the act of faking what one is not. Ikaw raw ay nandaraya. Fake, ito totoong fake yung hypocrisy. Ito po ay isang pagkukunwari. Ito po ay isang pagtatago. Iba yung pinapakita sa panlabas sa totoong nasa sa loob. That is hypocrisy. Yung lips po equals religious appearance. Yun po ang pakahulugan ng kwentong ito sa fig tree. While fruit is the real life transformation. Hindi mahalaga kay Jesus yung panglabas. No? Kung gaano ka kakinis, kaputi, kung gaano ka kahinahon, pag naglalakad ka.
ang tinitignan niya ay yung buhay mong nabago mula nung makilala mo siya. Transformation. Ito raw po ay may kaibahan, may pagbabago mula sa dating Junel, dumaan ng mga araw, attend sa BFCC, nagpe-pray, nagba-Bible study. Dapat pagdating dito sa medyo gitna, ay ibang Junel na to ah. Yan. Mula sa lumang Nathan, unti-unti. Wow, glow up. Unti-unting naging bagong Nathan. Kahit po ako hindi exempted dito. Yun po ang ibig sabihin ng prutas na hinahanap ni Jesus. Kaya niya to ginawa to give lesson para magbigay ng impact sa mga religious leaders at sa mga disipulo. Hindi sapat ang panlabas na anyo. Kailangang makita sa buhay natin. That is a real life transformation. Tanong, no? Sa buhay mo ba, dahon ka lang ba o may bunga ka na? Puro dahon ba tayo o walang bunga? We attend, we serve. Pwede pong nagsiserve, no? We post verses. We share daily devotions. Pero ikaw mismo pala ay hindi nananalangin. You have no love. Wala kang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. No compassion. Walang pagpapakita ng awa sa iba. No prayer and devotion. And no soul winning. Puro panglabas. Pero hindi ka nakakapagturo, nakakapaghatid ng mabuting balita sa iyong kapwa. Bakit? O walang pag-ibig. Ang pinapakita ba natin kay Lord ay tunay na buhay o puro pang display lamang? Yan. Hindi po sapat ang panglabas. Ang gusto ni Jesus na makita sa atin ay real life transformation. At saan natin makikita ang tungkol po dito sa sinasabi ni Jesus na bunga na dapat ay mayroon tayo? Hindi raw po ito yung dami ng uma-attend. Oh, ang bunga-bunga na ng BFCC. Dati 5 lang sila, ngayon 6 na sila. At least may isa. Bakit? Ay, nakapag-asawa si Tisha, kaya nagkitiga kami na isa. Yung pala yun. No? Hindi daw po yun yung bunga na hinahanap sa atin. Sabi po sa John 15, 1-2, sige po, tulungan niyo ako magbasa. Ready, get, set, go. Amen. Naway na unawaan natin. Ayaw ng Diyos na makitang wala po tayong bunga. At yung namumunga, ititrim pa niya, aayusin niya, para lalong maging mayabong. Nakita nyo, ito po ay actual picture ng prutas ng fig tree. Ganito dapat kakumpol. Kaya gano'n na siguro pagkadismaya ni Jesus, nakita niya ang daming dahon. Ang lusog, paglapit niya, wala palang bunga. Actual picture po ito ng fruit ng fig tree. Kumpul-kumpul siya pag namunga. At yun ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Sabi mo sa katabi mo, be fruitful. Paano nga ba itong bunga na ito na makikita sa atin? Ano nga ba itong mga bunga na to? Paulit-ulit ka, pastora, bunga ka ng bunga. Ano ba talaga yung bunga na yan? Yan. Pag daw tayo ay naka-experience ng real life transformation, ito raw po dapat ang nakikita sa atin. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is, sabay-sabay tayo, love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law.
Gawin yung checklist po ito sa pang-araw-araw niyong buhay. Ito raw dapat ang bunga na nakikita sa atin. Kung talagang tinanggap natin si Kristo at lumalakad tayo kasama siya, unti-unting mababago ang ating pamumuhay at ito dapat ang nakikita ng ibang tao sa atin. Pag-ibig, kapayapaan, o baka naman baliktad. Ang nakikita, galit, sungit, taray, dragon. Di ba? May vampira pa, may aswang. Kung ano-ano na lumabas. Ito daw po dapat ang nakikita sa atin. Bungangera, chismos, nagwawala. Dapat po tayo ay may pag-ibig, may kasiyahan, may kabutihan, pagpapasensya. Kahit galit ka na, ibibigay sa iyo ng Diyos ang pagpapasensya. Yan daw po dapat. Alam nyo po, napaka full of wisdom ang Bible. Alam nyo kung bakit? Mahirap pekein to. Itong mga bagay na ito. Hindi ka makakapagkunwari pag ito ang gusto mong magkaroon. Kailangan to authentic, real life transformation. Pero syempre, proseso yan. Di natin agad-agad makikita yan sa isang iglap lang. Kailangan nating dumaan ng proseso. Bakit? Dahil doon natin nakukuha yung mga lesson, no, na natututunan natin sa bawat yugto ng ating buhay. Kung isang iglap lang yan, parang magic, wala tayong lesson na maa-acquire. Pero pag dinaanan mo yung process, doon mo malalaman kung ano ba ang tunay na paghahari at pagiging Panginoon ni Jesus sa ating buhay. Amen. Jesus judges hypocrisy not to shame us, but to make us fruitful. Sabi mo, fruitful. Yan. Ayaw ng Diyos ng hindi totoo. Ayaw ni Jesus. At ang gusto niya, tayo ay maging mabunga. At ito po yung listahan ng ating dapat bunga. Shampoo yan. Pili na lang kayo. Sana all magawa natin. Amen? Amen. Ikalawa po, Jesus judges corrupt worship. Sabi po yan sa 15 to 17. He protects the house of prayer. Jesus entered the temple and saw a marketplace. Nagulat at nagalit si Jesus. Dahil pagpasok niya sa bahay ng pananalangin, anong nakita niya? Palengke. Tindahan ng mga kalapate, palitan ng pera. Yan po ang natagpuan niya, maingay, magulo. At wala ng worship, wala ng prayer dun po sa templo. At ang worst po, itong pinaka ayaw ni Jesus, they took over the Gentiles' court. The only place non-Jews could pray. Meron po kasing sinet na lugar. Yun po yung labas ng templo, na kung saan doon pwedeng manalangin ang lahat ng ibang lahi. Dahil merong space o nilaan na lugar para lang sa mga Hudyo. Nagtinda sila doon mismo sa sinet na lugar para sa mga Gentiles, na kung saan pwedeng manalangin ang kahit sino. And it's the only place kung saan sila makakapagdasal. So, Jesus overturned. Tinaob daw po. Kung pwede ko lang ito taobin. Tinaob ni Jesus ang mga mesa. And they drove them out. Tinaob ni Jesus at sila ay pinaalis. Sabi niya, he quoted, "My house shall be called a house of prayer for all nations." Sabihin niyo nga, all. But you have made it a den of robbers. Noong una, hindi ko maintindihan to. Nagtitinda lang, naging mangdarambong, tsaka magnanakaw. Na pag-aralan ko po, wow,
nabasa ko po at sa aking pananaliksik, kaya sinabi ni Jesus na ito po ay ginawa nilang kuta ng mga mandarambong at manloloko dahil meron po silang standard na sinusunod sa burnt offering ng dove. Marami po kailangan, firstborn siya, no, malinis siya, ganito. Dinadaya nila yung tao, makabenta lang sila. Ay ito, sabi, sapat to, ito talagang tatanggapin. At bago po makapag-worship during their time, nagbabayad po sila ng temple tax. Dahil yung mga dayuhan, iba ang pera nila, may palitan ng pera. Para ngayon po. At during that time, nandaraya din yung mga nagpapalit. Bakit? Ang taas ng palitan. Pipilitin naman ng mga taong abutin yung palitan dahil hindi sila makakapag-worship pag di sila nagbayad ng temple tax. Kaya pala sinabi ni Jesus, imbis na ito ay tahanan o lugar ng pananalangin, ginawa niyong kuta ng mga mandaraya at mandarambong o mga magnanakaw. Ginawang palengke, no, yung bahay ng Panginoon. Merong mga money changers, merong mga nagbebenta ng baka, ayan, may baka, kambing for burnt offering, at merong mga nagbebenta ng mga iba't ibang klaseng hayop. So isipin nyo kung gaano kagulo at kung gaano kaingay. At ito po ang ayaw ni Jesus. Here's the point. Sa panahon natin ngayon, when worship becomes about money, convenience, or control, Jesus will flip tables to restore the place of worship. Pag ito na po ang nagiging sentro ng pagpupuri, kailangan na raw nating itaob ang mesa upang ang mga bagay-bagay bumalik sa dati. 3 problema po ang niresolve ni Jesus sa pagkakataong ito, sa kwentong ito. Una, yung commercialism, ginawang negosyo, ang bahay-sambahan. Ikalawa, distraction. Pagpalengke, alam natin, maingay, magulo, wala nang space to pray. Puro tao na, puro tinda na, puro mesa na. At ayaw din ni Jesus yung exclusion. Yung tayo-tayo lang. Ang gusto niya, para sa lahat. Tinaboy niya, dahil ang sabi niya, this house of prayer is for all nation. To pray and to worship our God. May mga taong hindi na pwede na magdasal dahil wala ng lugar. Kaya ang ginawa niya, tinaboy niya sila. Upang makapanumbalik yung mga Gentiles sa kanilang prayer courts. Ito po ang tanong ngayong umaga. Anong mga mesa sa buhay ninyo ang dapat itaob ni Jesus? Bisyo ba? Pride? Galit? Cellphone during prayer time? O mga bagay na nagkukos ng distraction sa atin? Is our church or our family church, our community, is a house of prayer or a den of monkey business? Hello? Baka po yung mga home Bible study natin ay nagiging chismisan na lamang. Baka po yung ating mga VAT or accountability tandem sessions, imbis na si Kristo ang pinag-uusapan, buhay na ng ibang tao. Maging, po tayo dito, maingat. Maging tama po dapat ang ating pagtingin sa mga bagay na ito. Sabi po sa Acts 1:14, all this with one accord were devoting themselves in prayer. Sama-samang pananalangin. Sama-samang paglagong spiritual. Sama-sama at pagpapalakasan sa bawat isa po dapat ang ating ginagawa. And this is what Jesus wants, to restore us. Ibalik tayong muli. Ayusin na ang bahay-sambahan ay para sa pananalangin, pagsamba, para sa lahat. Sabihin nyo, for all. Amen. Sunod, Jesus judges with purpose to restore.
Hindi naman ginagawa ng Panginoon to dahil galit lang siya, nainis siya, o ini-exercise niya yung authority niya. Hindi po. Dahil ang gusto niya rito, maibalik tayo. Yung purpose nito, mapaayos tayong muli. He makes room for all nations. Sabi po, the hardest part of Jesus' judgment was about people being black. Ang sakit nito sa puso niya. Pigilan ang tao sa pananalangin at pagpupuri. Pinipigilan ang nakararami na gamitin ang bahay-sambahan para sa pananalangin at pagsamba. The temple was supposed to be for all. Sabi po, for all. Para sa lahat. Sa lahat ng nasyon. Para sa lahat ng tao. Sabi niyo, para sa lahat. This includes Jews, Gentiles, women, outcast. Alam niyo po, ang bahay-sambahan ay para sa lahat. Dapat po, welcome dito kahit sino. Sabi niyo, welcome. Welcome dito ang makasalanan, may sakit, mahina. Welcome dito ang mahirap, ang mayaman. Welcome dito kahit payat ka, kahit mabigat ka. Basta kaya ng building, ano ba? Welcome po dito. Lalo na yung may mga mabibigat na dalahin sa buhay. Welcome po dito. Kahit membro ng LGBTQIA+ community. Bakit po? Dahil ang bahay ng Diyos ay para sa lahat. Amen? May tattoo ka man o wala, welcome ka dito. Tama? Amen. Lahat po tayo ay sama-samang sasamba sa ating Panginoon. But during this time, yung mga religion po, no, nung panahon na to, they put up barriers. Sila mismo ang humahadlang para ang bahay-sambahan ng Diyos ay maging bukas para sa lahat. Jesus judges barriers. Ayaw ni Jesus ng kanya-kanya o kampi-kampi. Hello? Ay, hindi ang ka-joyful. Huwag natin niya isali. Tayo lang talaga to. Solid na tong joyful. Actually, meron pong pagbabantay na ginagawa si Kuya Bart sa small group po, pinangungunahan ni Ate Tess. Lagi po kasi silang nasa Soler. Pero ini-ensure nila, Bart, nagkakape lang sila. Yan. No? Walang kampi-kampi. Ay, hindi. Young moms lang to. Small group lang namin to. Amin-amin lang to. Ay, mga youth and young pro lang. Kung di para sa lahat. Ayaw ni Jesus, no, ng kampi-kampi at kanya-kanya. Dahil tayo ay iisang pamilya. Iisang komunidad sa Panginoon. His goals is always for inclusivity. Kahit sino pwede. Kahit sino welcome. Lalo na sa pagpupuri, pananalangin, at pagsamba sa Diyos. At mas masarap pong lumago ng sama-sama. Amen? Amen. Tanong ulit. Sino yung mga tao sa paligid natin na nahihirapang lumapit sa Panginoon pag nakikita tayo? Ito ba yung mga bagong Kristiyano, bagong mananampalataya, kasamahan mo, kaibigan mo, no? Kapamilya mo, na pag nakita ka paakyat pa lang sa BFCC, tas kasunod mo, naku, andyan siya, uwi na lang ako. Ayoko na. Na-stumble agad yar. Ayaw na agad. Kasi dapat po, tayo ay channel of blessing and encouragement sa isa't isa. Makita ko pa lang yung ngiti ni Ate Tere, nasabay sa pa lang. Nakaka-attract na mag-church. Kasi yung excitement, no, yung blessing ng Lord. Parang si Nathan, nag-glow up. Nakaka-encourage po na mag-church. At pinagmamalaki niya bago daw yung kanyang gitara. Sponsored by Currents. Ang sarap magpuri pag nakita kayo, yung inyong mga mukha, yung inyong mga buhay. Na i-encourage, sila ay mas nakakadama ng pagtanggap
ng bilang isang pamilya. Mas nadadama nila yung pag-ibig ng Diyos. Hindi sila namumuhi, hindi sila naiinis, at hindi sila natatakot. Dapat ito daw po yung ating pinakikita sa bawat isa. Are we building walls or are we building bridges? Tayo ba ay nagiging daan na sila ay mailapit sa Diyos? O tayo yung katitisuran na sila ay unti-unting lumalayo? Let's check po ang ating mga sarili. Tignan din natin yung ating authenticity sa pag-welcome po sa bawat isa, sa pagtanggap natin sa bawat isa. Sabi po sa verse 18 ng Mark 11, "And the chief priest and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him." Nung nakita nila yung ginawa ni Jesus, nilinis niya yung templo, lalo rin silang nagalit na inis. At humanap sila. No? Lalo silang humanap ng paraan paano mapaparusahan, mapapahirapan at mapapatay ang taong ito. Bakit? Kasi manghang-mangha sa kanya mga tao, sa kanyang katuruan. At maraming naniniwala sa kanya. Ayaw nila yun. Pero sabi dito, Jesus chose the people. Alam niya kung gaano sila kagutom sa katotohanan. Hindi puro pagkukunwari. Parang banal-banalan. Hindi na maabot yung mga religious leaders and scribes. Si Jesus, totoo ang kanyang mga turo. Makatao. Tinuturo niya ito upang lalong malaman ng mga tao ang katotohanan. No? Parang unboxing. Ito nire-reveal ng Diyos kung sino siya. Ang gusto po ng Panginoon, magkaroon tayo ng buong pangunawa. No? Jesus didn't come to burn us. He came to cleanse us. Gusto niyang maunawaan din po natin. He longs for our authenticity. Gusto niya yung pagiging totoo mo at yung totoong ikaw. Our authentic love and genuine commitment ang hinahanap ni Jesus sa atin. Pwede mo namang aminin na meron kang weaknesses, marami kang pagkakamali, hindi ka malakas sa ganitong area, hindi mo kaya yung ganitong tukso. Pwede mong aminin lahat to sa Panginoon. Dahil ang gusto niya, authentic love. Genuine commitment na galing po sa atin. Ang gusto niya, yung real na ikaw. Gusto niyang makita sa atin yung real life transformation. Hindi yung fake. He judges sin because He loves sinners. Sino yung makasalanan? Ako at tayong lahat. Lahat ng may kasalanan, taas ang kamay. Yan, pati paa. Ang hinuhusgahan lang ng Diyos ay yung kasalanan mismo, mga kapatid. Pero ikaw na makasalanan, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Jesus. Jesus judges not to condemn, but to cleanse, para maibalik tayo muli sa bunga, sa pananalangin, pagpupuri, at sa layunin ng Diyos. Ito po ang gusto niya sa atin. Kaya nagkaroon ng kwento about the temple and the fig tree. Dahil gusto ni Jesus ibalik yung layunin para sa'yo. To bear fruit, to guard the worship, and to open doors. Ang hangad ni Jesus, Jesus judge not to condemn. Hindi para pagdiinan kung gaano kalaki ang kasalanan mo, kung gaano ka karumi, kung gaano ka kamali. Limot niya na nga yan. Dahil sobrang pagmamahal niya sa atin. Ginagawa niya to para tayo ay muling malinis at maibalik sa kung anong layunin niya para sa atin. At ang theme po natin, ang tema ng pag-aaral natin from Mark 1, ngayon nasa 11 na po tayo, no, is living with a purpose. Ano ba yung layunin ng Diyos
para sa atin ng mga anak niya. Yung pagsama, no, yung connection natin sa Panginoon, yung intimacy natin sa ating Diyos, ang higit dapat nating binibigyan ng pansin. At doon dapat tayo nagpapakatotoo. Yung mga spiritual nating buhay. Yung araw-araw na paglakad natin. Kasi minsan madadapa ka. Normal po yun. Real yun. Yung perfect, fake po yun. Pag perfect ka na, kurutin mo yung pisngi mo, baka nasa heaven ka na. Sabi ni Luna kanina, Wawa is in heaven, holy forever. Yung kanta kanina. Gusto nyo maging holy forever na kayo. Normal lang po na tayo ay may mga pagkakamali sa ating buhay Kristiyano. Pero hawak ni Jesus ang ating mga kamay sa ating paglalakad. Yung daily journey natin. At dahil kasama natin ang Diyos, let's aim for victory. Kaya nga, victorious family. Dahil ipamuhay natin na tayo'y may tagumpay. Kaya, ang huli kong tanong, bilang pagtatapos ng topic na ito, sino nga ba si Jesus sa buhay natin? Who then is Jesus in our life? Tandaan natin, Jesus is Lord, Jesus is King, at ngayon natutunan natin, Jesus the Judge. Alam nyo po, habang sila ay nagsiset up, nung isinulat itong kwentong ito, 5 days na lang, ipapako na siya sa krus. Parurusahan at papatayin. You see, yung pagsusumikap ni Jesus para express pa rin niya yung love niya sa'yo. Hanggat may buhay siya, ipapaliwanag niya. Ipapakilala niya kung sino siya. Para maging buo yung ating pangunawa, dahil pag buo ang pangunawa, magiging buo yung pagtitiwala. Sabi, Jesus is Lord. Anong ibig sabihin nun? He owns our life and owns everything. Siya lang ang Panginoon. Sabi niya, I am your King. I rule and reign in your life. Ako ang dapat nangunguna. Ako ang may kapamahalaan sa buhay mo. At ngayon, He is the judge. Para ibalik kang muli dun sa ng Diyos para sa'yo. Alam nyo, kung iintindihin natin mabuti itong 3 aspeto na to, relax na lang ang buhay natin. Buong pagtitiwala lang ang hinihingi ni Jesus para maging totoo to sa buhay natin. Jesus is Lord, Jesus is King, and Jesus the Judge. Ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Sa huling 5 araw ng buhay niya, nililingap pa rin niya ang mga tao. Gusto pa rin niyang ipakilala at ipaliwanag. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Ako ang iyong Panginoon, ako ang hari ng mga hari, at ako ang hukom na marunong magbigay ng tamang hustisya para ibalik ka sa layunin niya para sa buhay mo. Amen? Ang dapat na lang natin gawin, ialay natin ng buong buo. Lahat ng takot mo, lahat ng ambisyon mo, lahat ng hinihingi mo, even your physical status, may karamdaman ka ba? Natatakot ka? Nag-aalala ka? Maliliit pa yung anak mo, yung future nila. Ngayon, ang magulang, ito na lang ang concern. Hindi na yung sarili mo, para na lang sa mga anak mo. Lahat gagawin mo. So why not ibigay mo sa Panginoon? Dahil siya ang Diyos, siya ang hari, at siya ang ating dakilang hukom. Tayo po'y tumayo at tayo umaw. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kong aawitan, ikaw lamang
ako, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, pinagid kong kawitan, ikaw lamang. Kahit kailan ka napuwang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo'y sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Kaya't ika'y sasambahin, ang higit man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo'y sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Paman, Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo, walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan di ka nagkulang, sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Tayo po ay manalangin. Mga kapatid, hinihingi ng Diyos ang ating pagpapakatotoo. Aminin natin sa Kanya ang ating mga kahinaan, takot, kamalian sa buhay, yung mga bagay na naging failure po tayo. Yung mga bagay na nabigo natin ang ating Diyos. Yung mga maling desisyon na nagawa natin, aminin po natin sa Kanya. Ang gusto ni Jesus, makita po pagpapakatotoo sa atin. Upang yung Kanyang kapangyarihan ang lubusang magkaroon ng authority sa ating buhay. Pasailalim po natin sa ating Panginoong Jesus ang ating buhay. Pasakop po natin sa Kanya ang lahat ng anggulo nito.
Kahit yung mga bagay na kinatatakutan mo. Dahil hindi mo alam yung magiging resulta. Pero ang Diyos, ang higit na nakakaalam ng mga bagay na mabuti para sa atin. Dahil mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang pag-ibig niya para sa atin. Buhay nga niya, ibinigay niya para magkaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Sa paglakad natin sa ating pang-araw-araw na buhay, ang kinin natin yung katagumpayang nagmumula sa Kanya. Ang kinin natin that Jesus is Lord, Jesus is King, and Jesus is the righteous judge. O Diyos, sa paglakad namin sa buhay na ito, limited po kami, Panginoon. At napakarami pong uncertainties, mga bagay na hindi sigurado. Madilim ang paligid, Lord. Di namin alam ang kinabukasan. Pero dahil kasama ka namin, alam naming may katagumpayan. Hindi namin deserve ang biyayang ipinagkaloob mo. Pero dahil sa sobrang laki ng pag-ibig mo sa amin, tinanggap mo kami, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na to, buong puso po naming ibinibigay sa iyo ang aming pagtitiwala, ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming oras, ang aming talento, kasama ang lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Dahil lahat ng ito ay sa iyo, Panginoon. Yakapin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At alam namin na ikaw ang aming kasama. Purihin ka, dakilain ka, Jesus, sa lawak ng iyong pag-ibig para sa amin. Sige po, sama-sama tayo magsalamat sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pagtanggap ng Diyos sa atin, sa paglingap niya sa atin, sa kagalingan ang kinin natin, ang provision, ang reconciliation, ang breakthrough, ang freedom po, ang kalayaan, ang kinin natin, at tayo sama-samang magpasalamat. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Purihin ka. Purihin ka. Salamat, Lord. Muli po nating kantahin. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Inibig mo ako noon man. Inibig mo ako noon paman. Salamat po, Panginoon. Sige po, tayo pong magbigay papuri at pasasalamat sa Panginoon. Amen, amen. Salamat po. Sige po, makaupo na po ulit tayo. At proceed po tayo sa announcements. Ayan. So, bali meron po tayong prayer meeting by the Intercessory Ministry. So, every Thursday po ito, 7:30 a.m. So, bali online lang naman po ito. If anyone is interested, kontakin nyo lang po si Sister Tess. Next, then meron po tayo Women's Bible Study. So, every last Friday, nagkakaroon po sila ng joint fellowship. Every last Friday at 2 p.m. sa Gamboas Residence at 18 Via Silvina Village. Next, meron din po tayong KBS or Kids Bible Study. So, kasabay po ito ng ating Sunday Celeb. So, if meron po kayong kids na from ages 4 to 12.
So, inaanyayahan po, dalhin niyo po, anak, apo, pamangkin, kapatid, na ages 4 to 12. And meron po tayong Youth and Young Pros, Bible and Chill. So, every Friday, online din naman po ito at 8 p.m. So, if interested po kayo mag-join, mag-chat lang po kayo kay Sister Tisha, kay Brother Renz, or sa akin po. Yan. Thank you. Sige po, makakuha na po tayo ng ating mga envelopes sa likod. Oh, I've been washing the water, washing the blood, 'cause I'm good as new. Oh, hallelujah, I've been washing the water, washing the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. But love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, 'cause I'm good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. Oh, hallelujah. Sige po, tayo po'y tumayo ulit at tinatawag ko po si Sister Irene para po sa ating prayer. Sabi po, 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Let's pray po. Pinupuri ka namin, Lord. Thank you, Lord, for all the financial provision na pinagkaloob mo po sa amin sa buong week. Patuloy mo po, Lord, i-bless ang lahat sa kanilang business, maging sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Salamat po sa lahat ng tithes and offering. Dalangin ko po, Ama, na patuloy niyo po bigyan ng guidance ang bawat ministry na ikaw lang po, Lord, ang maitaas and magamit ang mga sa pagsulong ng iyong kaharian. Thank you, Lord, for your steadfast love and mercy on us. In Jesus' mighty name we pray. Sige po, tayo po'y kumanta po ng ating benediction song. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God, our
all pray. Patuloy po nating lakaran ang mabiyayang pag-ibig ng ating Diyos. Kasama natin si Jesus sa ating pang-araw-araw na buhay. Maging buo po ang ating pangunawa kung sino siya sa atin upang maging buo din ang ating pagtitiwala sa dakilang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Inaangkin po namin, Panginoon, ang pagpapala mo at ang katagumpayan na nilalaan mo para sa bawat isa. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba. Ikaw po ang magpala sa amin pong mga kakainin ngayong umagang ito. Pagpalain mo rin po ang grupo na nag-sponsor po nito, O Diyos. At ikaw din po ang magpala sa fellowship po ng bawat isa. Nawa kami po ay maging channel of encouragement. Magpalakasan po kami. At ang goal po namin ay sama-sama kaming lalago sa pagkakilala namin sa iyo. Pagtibayin mo po ang aming pananampalataya, gawin mo po kaming malakas, matatag sa pag-amin namin sa aming mga kahinaan. Purihin ka, dakilain ka, iniibig ka namin, Jesus. Ikaw lamang po, Panginoon. Ito ang aming dalangin, punong-puno ng pasasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen. Amen. Shoutout po sa ating mga online viewers. So, hi po sa Yalong family, kay Tito Oscar, Tita Rona, at Kuya Russell. Hello din po kay Mommy Pearl, kay Brother Christian Lilio, kay Brother Romer Centeno, Lizel Bartolata, kay Brother Jeto Sanggalang, kay Brother Mark Saim, kay Andrea Getwelson, Andrea, si Glenn, si Tita Gladys Bartolome, si Sister Bebs, si Sister Ellen Sales, and si Brother Adjong. Hello. Ayun. God bless po. See you po ulit next Sunday. Ayan, so. Ito po ang question for discussion. So, basahin ko po. Paano mo nauunawaan si Jesus bilang Panginoon, Hari at Hukom ng buhay mo? Naranasan mo na ba personally ang bawat katangiang ito ni Jesus? Anong mga konkretong hakbang ang gagawin mo para ipakita ang tunay mong pag-ibig at tapat na paglilingkod sa Kanya? Sige po, yung mga nasa online, screenshotan nyo na lang po at ayun, isi-send daw po rin sa GC. Thank you po. See you again next Sunday.